maumpisahan ang ating lahat ng ginagawa natin sa buhay ng isang panalangin. Dahil sa panalangin ay mabibigyan tayo ng kaliwanagan, kaayusan, at tamang puso, no? Dahil sa lahat ng bagay na ginagawa natin ay puso ang nagpapaandar niyan. Kung hindi maayos ang puso, ano pa ang sasabihin natin? Kung ano lumalabas sa ating bibig ay siyang laman ng ating mga puso. Okay? So, tayo po tumako sa ating top stories. Yan. Ang mga news natin, top stories, bigyan natin daan ang mga news ngayon. Bagyong Paeng, lalo pang lumakas. Signal number 2, nakataas na sa 16 na lugar sa bansa. 31 katao sa Maguindanao patay sa pabanansala ng Bagyong Paeng. Kaya mag-ingat-ingat lang po tayo ngayon. Pinsala sa sektor ng agrikultura ng magnitude 6.4 na lindol sa Abra, pumalo na sa mahigit na 81 million. Pilot test sa pagiging optional ng pagsusuot ng face mask sa indoor spaces, iminungkahi ng DOH. Hepe ng PNP mag-iikot sa mga sementeryo ngayong Undas. Kaya kayo, mga pupunta sa Undas, pinapaalalahanan kayo na huwag magdadala ng mga matatalim na bagay at bigyan po ng pagkakataon ang mga tao ng katahimikan o huwag po tayong mag-party-party doon dahil yun po ay isang lugar kung saan tayo pwedeng magdasal at makipag-fellowship sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan with silence and of course, dapat peaceful, no? At ikalawang otopsiya sa labi ng itinuring na middleman sa Percy Lapid Slay, bukas pa ilalabas. So yan po ang top stories natin sa hapong ito. Kaya kayo po ay manatiling tumutok sa ating himpilan, 882, Buhay Metro. Ngayon po ay ang segment po natin ay tungkol sa Buhay Kalye at Buhay Lakwatsa. Pero bago doon, meron po tayong inibitahang panauhin upang magbigay sa atin ng karunungan, wisdom, facts about life, kung saan tayo pwedeng maging successful, no? Siyempre may mga rin ang Diyos ng mga tao kung saan meron silang expertise to make you a good businessman, to make you a productive person. So, bago tayo ay pumunta doon, pwede po ba tayong isang video lang tungkol sa ating Power Up Fuel, kung meron po tayo? Okay, habang ating hinahanap po ang ating announcement dyan, ito po. Go ahead. So, salamat Sir June Aguba sa technical team. Ito po ang Wonder Lube. Pakinggan po natin si engineer gusto makatipid para sa kanilang produkto. Ang mga chopper ngayon, ang mga driver ngayon, lalo sa public transportation. Ano nga itutulong nito sa makina ng sasakyan? Ito po. Ang maitutulong po ng Power Up Fuel Combustion, nagbibigay ng dense oxygen. Lumalabas dito ang dense oxygen niya. Yung dense oxygen po kasi, pag pumasok sa combustion chamber at nakatikim ng init, mamaga yun. So pag namaga yun, naka-full torque na yung makina, 100% horsepower gana. Ngayon kasi you're only using 70% horsepower dahil you're only using humid air. Similar po yan sa acetylene. Pag sindi nila acetylene, yellow flame with black smoke. So pag bukas nila ang dense air, nagiging blue flame siya, wala siyang black smoke. So perfect na yung combustion. So yan nga po ang ginagawa ng Power Up. Pero kasi, ang oxygen kasi malaking buhay. Ang sasakyan niya, yung air filter niya, pag nagbara yan, hindi natatakbo yung sasakyan niya. So, malaking bagay ang oxygen. So, ang humid air, malaking difference compared dun sa Power Up na dense air. So, ang
nilalapot. So, change oil nyo, 20 to 25,000 kilometers before you change your oil. Using ordinary oil. Enhance your engine plus 30% power. Ang sasakyan nyo, walang squatting. Ibig sabihin squatting, maatras. Pag bitaw niya sinili doon, may humihila ka balik, wala nun. Pag nakakada mo, humuyo ko muna bago umalis. Ngayon, pag may power up, pag apak nyo, accelerate ka agad. Immediately, response. So, yun ang kagandahan. Smooth driving comfort. Ngayon yung makina nyo, walang pag-down na. Relax na relax. Halos dati, ugong muna bago takbo. Ngayon, takbo muna, wala nang ugong makina nyo. So marami ko yan, satisfied na. Marami din ako mga kinunan yung video, hindi ko pa upload. Marami mga satisfied customer. Pag naumpisahan yung isang sasakyan nila, asahan mo bukas, dadali na yung pangalawa, pangatlo. Lahat to yung mga industrial. Katulad ng mga planta, yung mga delivery van, delivery truck. Marami yung nagpapakbit kayo sa akin dahil gusto nila makatipid. Bakit ko nakakatipid sa fuel? Once you create power, automatically it follows savings. Wala akong pupuntahan yun. Savings talaga. Kaya sa ngayon, ang requirements ko lang sa mga tumatawag sa akin is one day before ang appointment nila para hindi ko sila maghintay. Yan po, napakinggan po natin si Mr. George de Guzman, ang combustor ng Power Up Fuel. So may natutunan ba kayo? So bilhin na kung kinakailangan nyo yan, di ba? Lalo na sa mga nagbabiyahe at lalo na sa mga drivers at mga car owners, vehicle lovers. So yan po ay isang bagay na pwede makatulong sa inyong mga makina, sa inyong mga sasakyan. So, tayo ay, ang segment po natin ay pag-usapan natin ulit ang buhay lakwatsa. Alam niyo ba kanina, napaka-traffic. Pero hindi po ako nagko-complain. Nakita ko po kung gaano kasikip ang mga kalye dahil sa dulot ng ulan. Kayo yung mga tao na balak lumabas kayong hapon, na nasa bahay na, wag na po kayo lumabas. Kung hindi naman po, importante ang inyong pupuntahan dahil po makakasagabal po din tayo sa mga pag-uwi ng mga tao at ganoon din po, kayo rin po ay maaabala. Hindi po kayo makakaabot sa pagtutunguhan nyo dahil nga sa grabe ng traffic sa labas. So, ibig sabihin yan, huwag tayong lumabas at bigyan ng panahon ng ating pamilya. At kung pwede kayo magluto habang umuulan, magluto-luto tayo ng mainit na sabaw para sa ating mga anak. At lalo na sa ating mga magulang, kung nasa bahay na rin lang kayo, paglutuan nyo si mami, si daddy, di ba? Okay, sa ating pagpapatuloy, bigyan po natin ng daan ang ating commercial break. BDM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Tuloy ang tradisyon ngayong taon. The Manila Grand Opera Hotel's most awaited Christmas tradition, our bibingka and puto bongbong is here. Pair it with our special chocolate de batirol, a perfect combination for cold holiday nights. Invite your family and friends to celebrate, dine and enjoy the spirit of Christmas at the Manila Grand Opera Hotel. We also accept bulk and advance orders for holiday gifting. Call us at 5304-7300 or visit our Facebook page or website at www.manilagranopera.com for more information. BDM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Buhay Lakwatsa. Lakwatsa, nag-iisip ba kayo kung saan kayo pupunta? Ngayon, wag muna dahil maulan pa, no? So, kung pwede nyo pagpaliban ng yung pag-alis, pwede yung bukas, pwede yung sa isang araw, dahil mahaba-haba naman ang ating weekend dahil nga sa darating na undas. So, darating na undas ngayon na tayo po ay maghanda-handa na ng mga dadalhin natin sa sementeryo at sabi nga, pinapaalalahanan na wag po mag-party-party at
huwag kalimutan dalhin ang inyong vaccination card dahil ito po ay isa sa magiging requirements sa pagpasok nyo sa mga sementeryo o kung saan man kayo pupunta at para dalawin ang inyong mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sa pagkakataong ito, gusto ko rin pong gusto namin sabihin po ngayong araw na ito na gusto po namin na magbigay po mag-send ng condolences sa ating namayapang mother ni Ma'am Aida Gonzalez na namayapa kaninang umaga. She is now with the Lord. At she went home to be with the Lord this morning. And the one thing that's good is that sa amiga ni Ma'am Aida, she was able to share the word and she was able to receive the gift of salvation. So yun po ang pinakamahalaga sa buhay natin ngayon. Mas mahalaga po ang eternal life natin, no? Kung saan tayo mas eternal na mabubuhay. So importante po ang ating spiritual condition sa ating buhay, Kristiyano. So, sa mga tao po na gustong makatiyak sa kanilang patutunguhan after life on earth, you have to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior because He gave His life for us. Okay. So, ulit, nagpapasalamat po ulit ako sa technical team, no? Na on duty ngayon, Sir June Aguba. Salamat po sa pag-assist po sa amin. Okay. Sa ating talakayan, about buhay, lakwat sa buhay kalye. Ano bang dapat ginagawa natin pag nasa kalye tayo, lalo na pag traffic? At lalo na sa mga drivers, no, na medyo impatient. Kinakailangan po tayo ay magbaon pag-alis natin ng bahay ng isang buong bag na punong-puno ng pasensya dahil sa paglabas natin ng bahay ay dyan tayo makakasalamuhan ng maraming tao, na maraming vehicles, maraming mga sasakyan kung saan sabay-sabay tayo pupunta sa isang lugar lamang. Kaya dapat ay tayo magbigayan, tayo ay magkaroon ng maging sensitive din po tayo sa mga tao sa paligid natin. Huwag po tayo palaging gustong laging mauna. Diba? Kung sino po yung nandyan sa unahan, kinakailangan po natin nirespeto, diba? Kaya huwag tayong singit ng singit dahil dyan po nag-uumpisa ang mga awayan. So, ipaalala po lang natin na ang TV na IZTV available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring scan ang inyong digital TVs at channel box upang mapanood ang IZTV. So, napapanood po tayo live ngayon sa FB. At sabing ko nga kanina, mayroon tayong, scan nyo lang po para makita nyo po ang programa ito sa IZTV. So, hindi lang po radyo, may TV pa po tayo. Kaya, blessing, no, na tayo ay kasama dito sa himpilang ito. Ngayon ay Biyernes. Ano bang meron? Long weekend. No? Long weekend, kaya tayo ay mag-relax-relax dahil galing tayo sa trabaho. Pagkakataon ito na tayo ay magpahinga muna dahil sa mahabang binigay sa atin ng bakasyon. Magplano na tayo ng mga magagandang bagay na hindi natin nagagawa noon. Dahil nga busy tayo palagi, ngayon binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na maglinis-linis ng bahay, magligpit-ligpit at magkapag-banding-banding sa ating mga pamilya. And para maging masaya naman tayo, it's 58 days before Christmas. Ano bang mga Ano bang mga pinaplano nyo ngayon sa Paskong darating? No? After nung November 21, siguradong marami na naman tinitinda dyan sa Tianggian, sa mga malls, at kung ano-ano pang mga bagong imbensyon, no? Para pamigay sa ating mga mahal sa buhay sa Pasko. Ano pa, may mga tips to ako na sinabi sa usapang kalye. Ano ba yung mga driving don'ts? Mga driving don'ts, no? Sabi nga, blocking the passing lane for more than a reasonable amount of time. So, huwag tayo magbablock sa mga sa isang lugar kung saan alam natin na doon talaga ay daanan, intersection. Dahil ito ay magbibigay ng kasikipan sa kalye. So, itong mga don'ts, driving don'ts na ito ay kailangan nating maging aware po tayo, no?
Minsan marami tayong mga pinag-aralan at matataas ang posisyon natin, pero nalilimutan natin ang mga bagay nito pagdating sa kalye, no? At speeding up when you're being passed. Yan, kapag tayo ay nauunahan, naku, gagawin natin dyan, tayo pa ay maghaharurot at gusto pa natin lagpasan hanggang magkaroon ng away. So, dapat maging cool lang. Cool lang tayo sa ating pamamaneho. At meron pa, daydreaming at a stoplight after it turns red. Yun, yung nasa likodan natin nagmamadali na tayo ay tayo pa ay nagda-daydream dahil ayan na ang stoplight. Minsan na kinakailangan natin magbaon din ng alertness at kinakailangan natin ay mag-almusal muna tayo bago tayo umalis kasi minsan nagiging mabagal po ang kilos natin kapag kulang tayo sa nutrisyon, di ba? Yan. Ano pa? Meron po tayong panauhin na magbibigay po sa atin ng mga facts and infos na maging baon natin ngayong undas at ngayong long weekend. So, bigyan natin ng masagabong palakpakan ang ating panauhin na si Coach Benji Pascuaquin. Pasok po. Ayan, good morning. Good morning, good afternoon, and good evening, Coach Benji. Ano pong meron tayo ngayon, Coach Benji, habang maraming nakikinig sa atin? Thank you po. It's happy to see you, Mama Abby. Hi. And alam nyo, regular po tayo dito every Friday ng ganito with kay Pastora, okay? And of course, it's always a good thing to share good news to everybody. Baka magulat si Mama Abby kasi ako po bilang ako naging habit ko, as a marketing man, I don't greet people good afternoon. Laging good morning kasi ang good morning pa lang bati ng pagsisimula. Ibig sabihin simula pa lang, trabaho tayo, it's start of a new day, start of a new opportunity. Kaya kahit medyo, alam niyo yun, hapon at gabi, good morning pa rin po sa inyong lahat. Kaya good morning, Coach Benji. Yes po. Oo, alam nyo, it's our habit of teaching people how to be the best. Yan po yung ating purpose. Ayan. Oo. At nagtatanong si Mama Abby, what do I have to share? And what I wanted to share is about, mindset. No? Tamang mindset. Yan po ang tuturo ng pagiging the best. The best mindset. Bakit po kamo? Kasi alam nyo, success, guys, starts with the mind. Mm-hmm. Okay? What the mind conceives, the body achieves. If you think you're a winner, you are and you will be. If you think you are a loser, you are. Okay? You have to believe on the right things so the right situations, the right actions will follow. Mm-hmm. Alam niyo po, marami po kasi mga bagay na ang pinagkaiba natin, nasa pag-iisip lang po natin. Mm-hmm. Na mayroong mga bagay na mukhang tama, pero mali o hindi na po applicable, no? Alam niyo po, naikwento ko to because I remember 26 years ago, Mama Abby, I was invited to listen to the talks of Mr. Chinkitan. Mm-hmm. And Mr. Chinkitan is a very good friend of mine. We've been long together for 26 years. Mm-hmm. But the first time I saw him, he told me, Benji, kaya mas mayaman ang mga Chinese sa Pilipino kasi sabi ng Pilipino sa anak, mag-aral ka mabuti, paglaki mo meron kang trabaho. Samantalang ang mga negosyante ang turo sa anak, ikaw aral buti, laki mo meron ka business. So, the difference pala po is mindset. And I realized tama Bakit? Kasi ako po, Mama Abby, I came from a poor family as well. And sabi ko, bakit ganon? I was praying, Lord, bakit ganon? Yung ibang tao mayaman, yung iba nabibili gusto nila, yung iba may sasakyan. Sabi ko, bakit ako hindi? Sabi po ng Panginoon, Benji, the talent I gave to you is my gift to you, but what you do with that talent is your gift back to me. Mm-hmm. So the point is, you have to have the right thinking. Dapat tama yung isip mo para maging tama ang kaalaman mo, tama ang galawan mo, at maging tama ang resulta mo. Marami pong mga bagay na mukhang tama pero hindi pala mali. So the first thought of mindset that I would like to teach is the mindset from being an employee to become an employer. Oo. Alam nyo, dapat ganun po mindset natin And I realize also na sa tamang edad, at the age of 18, sabi nga rin po sa Bible, train the child the way they should go so that when they grow old, they shall never depart.
Yes. Bakit ko po nasasabi yan? Kasi alam niyo po ako, I studied naman with a course of marketing. No? I am a full-blooded marketing man. That's major in marketing. And I studied well. You know, I graduated one of the most outstanding marketing student in the whole Philippines at my batch 1994. Kaya lang po, na-realize ko, ang tinuturo sa eskwelahan, trabaho pa rin talaga eh. Ako, okay? So sabi ko, paano yayaman? Kaya palang biggest export ng Pilipino, labor. Kaya lang, bakit yung ibang tao yumayaman in the teachings of Robert Kiyosaki? Mas maraming successful nga kasi entrepreneurship nga, negosyo nga, na kahit napakaganda ng pinag-aralan. I'm never against with a good education, but the point is, no, dapat nag-aaral para magkaroon ng negosyo. No? Not tulad ni Robert Kiyosaki, not only to work for a company, but to start your own company and be an entrepreneur. No? That's one major mindset that I would like to teach. It's entrepreneurship. Kadugtong na rin po yung the mindset of giving versus receiving. No? I thought about it one time, Ma'am Abby. Yeah. Giving versus receiving. But most of the Filipinos, no, kaya pala ganun din. Kasi pansinin niyo po pag Pasko, ang Pilipino pag Pasko, pahingi, sample, libre, patikim. Samantalang ang Chinese, hindi po sila nangihingi. Ang mga Chinese, namimigay sila. Tikoy, kalendaryo, red envelope. What is the point? Yeah. That you can never control, you know, there's a universal law of what you give is what you receive. Kung anong tinanim natin, yun ang aanihin natin. true. Tama po naman. That's very, really Now, what true. is the point? But most people, they do not focus on giving, but they focus on receiving. Gusto nilang tumanggap. We pray to God, Lord, bigyan mo ako ng lahat ng ganito. Ito masaklap, when God asks you, you know, to give, to help, to support, parang ganito na lang. Nagpe-pray po tayo sa Panginoon ng napakalaking bagay. Pagpasok ng offertory, no, yung offertory, ipapaikot na yung basket, yung kamay mo, dudukot ka sa bulsa mo, iipitin mong ganon, kasi papasok mo. Bakit? Baka marinig kasi barya-barya yung binibigay mo. Okay? And we pray for big things. Now, what is my point? Kaya pala ang Pilipino, you know, ang Pilipino hindi ganun kayaman kasi nga, ang iniisip, gusto natin magnegosyo, gusto yumaman, ayaw mamuhunan, ayaw maglabas ng pera. Gusto natin libre, gusto natin sample. Unlike really the business people, nagtatanim, magtanim, you know, kung anong tinanim yan ang aanihin. Gusto mo umani marami, magtanim ka. So ako po, I wanted to tell, take the risk, no? Take the risk. Ibig ko po sabihin, it's a universal calling. You want more money, you plant money. You want more time, you give time. You want love, you give love. Kung anong tinanim mo, ani mo, gusto mong magandang buhay o magandang babalik sa'yo, good karma, bad karma. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo at maganda ang babalik sa'yo. Pero sabi ko nga, bakit pangit ang nangyayari sa buhay mo? Kasi baka may pangit kang ginawa. It is not for me to tell people na tama ka o mali ka. It is just to tell you that there are principles to life that we have to follow. Pag tama isip mo, tama ang galaw mo, tama ang resulta mo. Bakit hindi tama ang resulta mo? Kasi baka may mali kang ginawa. Kasi mali ang pag-iisip mo. So what is the point? Itama mo. Again, it all starts with the mindset. So, you know, we can settle muna po entrepreneurship. And pangalawa, okay, the power of giving. Yan po, Ma'am Abby. Yan. No? Alam mo, gusto ko sumingit pero sige, go ahead. Kasi mamaya makikwento din ako tungkol sa sinasabi mo na yun. Ay, maganda po yan, Ma'am Abby. Alam niyo po, tulad po natin ginagawa nito, sabi ko nga po, we've been doing, did you know that this segment that we are doing, we've been doing this for more than 3 years. This is even before pandemic. Yeah. And at the time of pandemic, many people were really like devastated, you know, got out of control, hindi nila alam kung ano, paano. Pero kung sino yung nagtanim, siya yung umani, kung sino yung nagbigay, kung sino yung tumulong, kung sino yung nagsimula, kung sino yung namuhunan, sila po yung biniyayaan. Opo. So, I just wanted to encourage these people, the listeners, they always say, kasi wala akong pera eh. Kasi wala akong time. Kasi wala ako, I have nothing. Kapatid, hindi totoo yan. Yeah. Mindset lang yan. Mindset lang yan, no? Ito po pinakamaganda. It is when you learn to give out of nothing that you tend to have everything. Oh, yeah. Pag natuto kang magbigay sa kawalan, doon ka pagbibiyayaan ng Panginoon, no? Ang tawag puro genuine giving, ha? And God will bless the work of your hands. And God will also give what is to you. No? Ang Panginoon po natin, just yan. Tumulong sa kapwa at
magbigay po tayo para maganda po ang babalik sa atin. Yan, Ma'am Abby, that's what I wanted to share. Oo, Coach Benji, gusto ko pa makipagkwentuhan sa'yo, pero babalikan ka namin, no, after this break, no? Magbabalikan tayo at magkwentuhan pa tayo. Okay po. Okay, bigyan po natin ng daan ang ating station break. BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi at depresyon. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakinggan ng buong bansa. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, iniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian. Naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin,
Kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Ipinadama ng pandemya sa atin ngayon ang epekto at halaga ng may ipon. Kung nais mong matulungan sa pagpaplano ng inyong kinabukasan at ng inyong pamilya, bumisita sa Fortune Life website www.fortunelife.com. Siguraduhin i-like at i-follow ang kanilang Facebook page at Instagram account. I-search lamang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow today. 5:37 na po ngayong oras na ito sa pagbabalik ng Buhay Metro. So, BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Buhay, the best. Buhay the best. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating programa, ang buong pamilya ng Ali Broadcasting Corporation ay nakikiramay kay Miss Aida Gonzalez, anchor ng programang Beyond Buhay Metro sa pagpanaw ng kanyang butihing ina kaninang umaga. So, kami po ay lubos na nakikiramay po sa buong pamilya, Ma'am Aida Gonzalez. So, sa ating pagpapatuloy, Sir Coach, good morning ulit, Sir Coach Benji. Yes po, Ma'am Abby. Oh, yan. And after here, kaya pala wait po, wala pala si Pastor Aida, the mom passed away. Condolence po kay Pastor Aida. Yeah, opo, kayo po ay nakikinig, I think, nakikinig po siya ngayong oras na ito at habang siya ay po ay andyan ay andito naman po ako na magpapatuloy ng programang Buhay Metro. Tama-tama na nabanggit niyo, Coach Benji, kanina about giving, no? Ano talagang sikreto ng receiving? The secret of receiving is giving. That's true. Dahil alam niyo, Coach Benji, na-inspire ako sa sinasabi ninyo at ako mag-a-attest living testimony of the gift of giving. It's a blessing to give po, right, Coach? Dahil mas mahirap yung humihingi ka kaysa ikaw ay nagbibigay. Naalala ko po, kung kwento ko lang po, no, Coach Benji, at testimony lang po, sa mga nakikinig, no, ako ay nagkaroon ng, nag-put up ng isang maliit na bakery dahil nga nag-try ako na matuto mag-bake, no, at praise God, ako yung matuto naman. Dahil alam ko, hindi entrepreneur din ang ating dugo at ang ating isip. Hindi po tayo tumitigil hanggat meron tayo kung anong ability and talent. So whatever gifts God gives us, we have to use it, no? Maging maganda tayo, good steward tayo ng mga talents and gifts na binibigay ni Lord. So kahit na ganitong edad po tayo, wag po tayo mawala ng pag-asa. As sinabi nyo, ay, senior citizen na ako o matanda na ako, wala na akong mag-asa. And during the pandemic, no, Coach Benji, I was able to learn how to bake. At nung time na mga months yan na dumating, lumipas, dahil sabi ko nga bakit kaya dumating time na parang mag-give up na? So, masyadong maaga mag-give up. Sabi ko,
Lord, ito ba ay talagang akin? Natuto ako mag-bake at marami po ako nagawang mga breads and pastries. At parang walang bumibili dahil nga pandemic. Tapos sabi ko, nag-pray ako, sabi ko, should I continue? At ito whenever you plan, you start or stop or continue, you have to consult the Lord. Yan ang natutunan ko ng pandemic at sa ating buhay Kristiyano. You have to ask God first. Magpaalam tayo sa lahat ng desisyon natin gagawin. And through that, sabi ko, Lord, should I continue or not? Alam mo, ang sabi sa akin, wala naman, sabi ko, Lord, wala naman masyadong bumibili at parang walang budget ang mga tao sa mga pastries ngayon. Dahil nga, syempre, marami pong nag-cost cut at marami na walang trabaho. You know what? What God impressed in my heart, alam mo, sabi niya, mag-bake ka, magdala ka ng pandesal sa bundok, sabi niya. Sabi ko, saan naman bundok? So sabi ko, anong bundok kaya? So sabi ko, sige Lord, I will obey. Sabi mo, walang bumibili, pero ang sabi mo, magbigay ako. Ganun. O bakit? Sabi sa akin, di ba meron ka dyang flour sa yung kitchen, sa commissary mo? Meron kang ingredients? Opo Lord, yes meron. So, lutuin mo yan at magbigay ka sa bundok ng pandesal. And true enough, ginawa ko naman po yun. At sabi ko, sino kaya ang pagbibigyan ko? Ayun, Coach Benji, bigla may tumawag. At old teacher po siya, na naging Sunday school teacher ko po siya, at nabanggit ko lang in passing na may nagbe-bake po ako. At sinabi niya, alam mo ba, nagkakahanap ako ng baker para magdalan ang mga tao dun sa bundok. Sabi ko, tama-tama, magdadala ako ng pandesal dyan sa bundok na yan. At through giving, alam niyo ba, na wala naman po ako equipment. Pero, because of that, when I started giving, when I started donating, I'm not bragging about that. I'm just teaching, I'm just sharing with you the wisdom of giving. Alam niyo ba, na yung binigbigyan po natin, yung ginamit ni Lord na magbigay dun ng bread sa bundok ay bibilas po ako ng equipment kung saan makakagawa po ako ng thousands of bread. Just because of giving, Coach Benji, God can pour out His blessings, no? So you have to obey and have that faith at maniwala sa Kanya na He will bless you, He will flourish you, no, Coach Benji. At gusto ko ipakita sa inyo, Coach Benji, itong bread na to na ginawa. It's called green bread. Yan. It's Gospel of Christ, restores everyone, everywhere, as Christ's new creation. So, may mga donors na dumarating sa amin na nagpapagawa ng bread para pagpadala ng mga breads kung saan man sa hospitals at kung saan man. It's green bread because of malunggay. Yung nutritious. Yes, diba? So, through that, I pray na mag-continue po ito. I will just give and just follow Christ's instruction, and it's up to God, no? It's God's blessing, no, to flourish this business and of course itong ministry na ito. So Coach Benji, again, no, gusto ko pa makarinig ng mga inspirational stories about giving and mindset. Yes, go ahead, Coach And you Benji. wanted us to share more from Abby? Yes. Sige, meron pa itong nalalabing ilang minuto po. Sabi niyo nga kanina, tama po. Okay. So one is entrepreneurship. Yes. Pangalawa po, yung attitude of giving. Pangatlo also, with positive thinking versus negative thinking. Alam niyo po, attitude kasi yan eh. Parang ganito yan, no? Merong isang baso, it's kalahati lang ang laman ng tubig. Some people look at it at half full. Some people look at it as half empty. What is my point? How do you look at life? Do you look it more of an obstacle to you? Do you look it more of a difficulty to you? Or do you look at it more of a challenge or an opportunity or a stepping stone? Alam niyo po, success is just a matter of attitude eh. Parang yung panahon ng pandemic.
Alam niyo po ba, yung panahon ng pandemic, for some people, they felt it's like a disaster. They think negative about it. They think such a failure. They think they're a victim. Parang, hala, bakit ganun? Ha? Walang trabaho, walang makain. But they did not realize that it was an opportunity given by God for us to respond properly. Na it is not actually what happens to us. It is how we respond to what happens. What is the point? Na ang point nun, huwag kang negative. No, mag-adapt ka, sumabay ka, aralin mo technology, get into a new venture, get into a business. Huwag mong tignan yung wala ka. Ang tignan mo kung ano yung pwedeng meron ka. Huwag mong tignan naging limitasyon. Tignan mo yung possibility. You know, ngayon po we are into the house of franchise. No, you can see here at my background, it's a house of franchise. I am here. Alam nyo, Ma'am Abby, I am at number 35 Shaw Boulevard, walking distance lang po from your place. And we are more into food cart business. Now, what is my point? Alam nyo po, sabi nga po ni Mr. Chinkitan, we are in front of the 3 major trends: pagkain, pangalawa, health and wellness, pangatlo, technology. Kaya lang, most of the people, no, they always think of the limitation kasi wala akong pera eh. No, hindi nila naiintindihan na kaya mo nga dapat gawin to para magkapera ka. Some people say wala akong time eh. Kaya nga dapat mong gawin para magkaroon ka ng time. Eh kasi hindi ko kaya eh. Kaya nga binigay sa iyo to para hindi ka nakawawa, para magbago ang buhay mo. Kaya lang, you have to change the way you think. Dapat positive ka. Huwag mong isipin yung mga nangyayari sa iyo eh parusa, mahirap, hindi ko kaya. Kapatid, you know, that's what one thing, major thing I learned. Ito naman po yung the power of positive thinking, Ma'am Abby. Yeah. Positive thinking, positive action, positive results. Negative thinking, negative actions, negative results. You know, if you think, yayaman ako, syempre gagawa ka ng mga bagay na payaman. Tulad ng magninegosyo ka, magmumuhunan ka, tatrabaho ka, hahataw ka, makikihalubilo ka, you will learn, then you will earn. Pero pag sinabi mo sa utak mo, hindi ko kaya, hindi ka na magbabanat ng buto, hindi ka na makikinig, hindi ka na magte-training, hindi ka na mag-aaral, aangal ka lang, pa-victim ka na lang, kaya hindi ka na magiging successful sa buhay mo. So, yun po yung dapat, we have to be positive in everything that we do. No? Yan po yung another training, no? Teaching, Ma'am Abby. Speaking of positive thinking, you know, may kinalaman, actually, minsan maganda na ang ating pag-iisip, positive naman. Pero, paano naman, Coach Benji, kung ang mga kapaligiran natin ay nagdi-discourage sa atin? So, mga negative naman, di ba? Parang, nag-hinder to pursue your plans or dreams. Alam niyo, maganda po yung sinasabi niyo. Okay? Now, what is my point? That is not actually a test of faith. Meron isang senaryo, sabi po ng apo sa lolo, Lolo, ano bang secret mo sa success? Sabi ng lolo, my first business I failed. My second business I failed. My third business I failed. My fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 19th business I failed. But my 20th business I succeeded. At nabawi ko lahat ang mga nalugi sa akin. Now, what is the point? Sa mga pagkakataon po na meron tayong gusto, kapatid, meron pipigil talaga sa'yo, merong haharang sa'yo. Kung madaling maging successful at yumaman, sana lahat successful at yumaman. What is the point? Ipaglaban mo. Sabi nga po, the truth shall set you free. Kung talagang naniniwala ka, kung talagang nakabaon ka, may paninindigan ka, kahit anong bagyo, kahit anong struggle, kahit anong challenges, hindi ka titigil. Ipaglalaban mo yan. At you know, kung talagang totoo, and that's the power of the dominant spirit, hindi ka basta-basta matutumba hanggang sa manalo ka. No? Tuloy-tuloy ka lang, Ma'am Abby. Yan, kada na sinabi nyo, no, huwag mawawala ng pag-asa. Yan ang pinaka, pang-take home ng ating mga manonood ngayon. Yung mga nadi-discourage, no? Yung mga nagsasabing, naku, wala na akong pag-asa, naku, lagi nila ako nalulugi, naku, matanda na ako, naku, wala akong puhunan o what. Diba? Let me tell you, in my organization, did you know, I do daily Zoom at 10 a.m. And I have around 100 Filipinos, OFWs attending my daily Zoom, local and international. I have so many from US, Australia, Saudi, Dubai, I have so many abroad. Now, what is my point? I have many 75 years old, 90 years old at the most. Wow. Alam niyo po, natutuwa ako na
Kaya sila kahit may edad, hindi po nila ginagawang limitasyon ang pagiging senior. Yeah. In fact, they get so happy and excited. Sabi nga po nila, kalabaw lang ang tumatanda. Yeah. Na kahit sila po may edad, hindi po nila hinayaan. Retiree sila pero nakikinig po sila sa akin. Number 2, na kahit sila po mga alam mo yun, hindi marunong mag-computer, nakikinig lang po Natuto. sila at nagpapaturo. Number 3, opo, natututo po sila. And number 3 po, napaka-passionate nila. Napaka-passionate sila, natutuwa sila. No, gusto nilang matuto, gusto nilang ma-share, yung alam nyo, para silang nagkaroon ng bagong pag-asa. Kaya nga po, bumata lalo sila Kasi they started listening even at an old age. Nakinig po. And they also have a vision to enjoy what we have. Ako po, I'm not only, hindi na rin ako bata. I'm 50 years old. Pero sabi ko nga, nakinig po ako sa kabataan, nakinig po ako sa mga trend, nakinig po ako sa mga mentors ko, sa coaches ko, nakinig po ako kung kahit ang coach meron po yung pinapakinggan. And God also will share you wisdom about it. Makinig lang po tayo. So, lahat po yan na pag-aaralan, lahat po yan natututunan, lahat po yan mamamaster mo rin yan. Kaya makinig ka lang at i-apply mo lang, Mama Abby. Yan, ang sabi, sa mga kabataan, sabi nga ni Coach, makinig. Ang importante, makinig, di ba? Kasi maraming kabataan ngayon na para alam na ang lahat, hindi na sila matuturuan dahil sa kanilang mga alam sa technology. Pero nga, ang ganda ng wisdom na sabi ni Coach, importante ang makinig. Katulad nga, di ba, sinasabi sa atin, makinig sa sinasabi ng mga may wisdom dahil sila ang nabigyan ng experience, di ba? Para maturuan ang mga taong nag-uumpisa pa lamang. Di ba, Coach? So, di pa pala... Tama po yun. Hindi pa pala tayo huli, Kahit 50 years old na tayo, hindi pa. Mag-uumpisa pa lang, ano? So, di ba? Okay. So, kahit golden year na Tama po. kayo, We're just nasa golden year. Okay. Sige po, bagong lahat, gusto namin magpasalamat sa inyo, Coach Benji, at sana marami pa po kami matutunan sa inyo at marami po makinig, no, sa may mga planong maging negosyante at magkaroon ng sarili niyang business. No, sa inyong pangwakas na greetings at kung ano man po ang gusto niyo sabihin, go ahead, Coach Benji. Yes po. Alam niyo po, dati rin po akong walang pera. Dati rin po akong empleyado. Dati rin po akong maraming gusto sa buhay at pangarap na hindi maabot. Then I started praying to God. And God will listen in your prayer. Makikinig po ang Panginoon. Kaya lang po, yun nga, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. And that is a process. So guys, sa mga people who wanted to learn wisdom, people who wanted to have an opportunity, I am so excited kasi meron kaming mga breakthroughs, dinudumog kami ngayon na hindi alam ng tao. Maraming good news. You want the right thinking, you want the right actions, you want the right results, you want a good opportunity, you can contact me. No? I'm available at my number 0917-936-1844. Ulitin ko po, 0917-936-1844. Or you can chat me, with my Facebook, Benji Pazcogin, that's Pazcoguin. Or sa Coach Best, meron din po ako. Or through DWIC, no? Baka pag may nag-inquire dyan, Ma'am Abby, I'm just here. You let me know. Ganon din po kay Pastora Ada, no? Dahil dito lang po tayo every Friday sa BBM. Ayan. Salamat, Coach Benji, for sharing your expertise in business. So, God bless you. Happy weekend, Coach Benji. I'll see you again next week. Yan. Salamat. Yan. Siguro naman marami tayong natutunan, no? Habang ikaw ay nagdadrive at meron ka pang short seminar na napakinggan dito sa Buhay Metro, no? Buhay Negosyo. Yan. Bigyan po natin ng
pagkakataon ito na batiin ang mga birthday celebrants, no? Celebrators ngayon, si Miss Ollie, Tita Ollie de Guzman, happy birthday, and Miss Judy Supleo. God bless you more with many, many years. So, ganun din po sa mga napakita natin kayo ng mga breaks, yung mga gusto pong mag-sponsor or kung ano man po yung mga sinasabing door sa inyong puso para makapagtumulong at magbigay ng pagkakataon to give sa ating mga puspalad at sa mga taong nagugutom. Ito po yung food bread for the hungry souls. That's green bread. You can contact 0917-806-4245. Yan po ay very nutritious bread for the kids and even adults. Okay, so sa green bread po. Nagpapasalamat po kami kay Miss Malu Abejo Leonzon for always facilitating the distribution of this bread in different parts of Metro Manila and even to other places in the provinces. Okay? Sa ating huling parte ng ating programa, magbigay tandaan natin sa ating Gabay sa matamis na buhay. plano ng Diyos pa rin ang mangunguna. Kung ano man ang plano natin, desisyon natin sa buhay, malaman natin na ang plano ng Diyos pa rin ang matutupad. Marami tayong mga plano sa buhay at mga pangarap na nais nating maabot. Ngunit minsan iba ang pangarap ng Diyos sa atin. Itatalaga tayo ng Diyos sa isang misyon na nais niya na ating gampanan. Kalakip ng misyon na ito ay ang paghahanda sa mga pagsubok na dadaanan. Ang mabigo, masaktan, iwan, lumuha, at mawalan at magdusa. Sa una, akalain natin na ito ay parusa, maging matinding dagok sa buhay. Isipin natin na ito ay kawalan ng presensya ng Diyos sa buhay natin o pagiging bingi ng Diyos. Akala natin bingi ang Diyos o nawala siya sa buhay natin kapag may problema. Ngunit, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako na kailanman ay di kanya pababayaan. Akalain mo yung dadaanan natin, matinding pagsubok ay plano ng Diyos upang ihanda ka sa isang misyon. Kailangan kanyang hubugin, patatagin, bigyan sapat ng lakas at talino, at wasakin ang pagiging makasarili at yabang. Lahat pala yun ay plano ng Diyos. Minsan natanong na natin kung bakit ganito ang buhay at kapalaran natin. Di natin alam na plano pala ito ng Diyos sa atin. Isipin mo na ang paglilingkod ay isang karangalan ng Diyos at malaking pagtitiwala niya sa iyo dahil ikaw ay karapat-dapat at pinili niya na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa tao. Huwag na tayo magtaka dahil ang plano ng Diyos ay mas makakabuti kaysa makasariling plano. Di man maibigay ng Diyos ang iyong pangarap, pero yun ay makakabuti sa iyo. Nais ng Diyos na siya ang masunod sa palatuntunan niyang inilaan para sa iyo. Napakabuti ng Diyos dahil ang plano niya ay mabuti at tama. Kaya ikaw ay pinili para sa magandang plano niya. Sa iyo kagaya na nakasulat sa Biblia. May plano ang Diyos para sa iyo. Yan po ang ating gabay sa matamis na buhay na pinapaalala sa atin ng Diyos na tayo ay itinalaga sa isang magandang plano. At sabi niya, hindi niya tayo kailan pababayaan. Kaya sa mga taong nawawala ng pag-asa o nag-iisip na wala naman pala magandang plano ang Diyos sa atin, panghawakan natin ang salita ng Diyos na hindi kailanman niya tayo iiwan o pababayaan. Ito po si Abby Trinidad na nagsasabi sa inyong God bless you at gawin si Lord ang tsuper ng buhay para hindi ka maligaw. Ito ang programang Buhay Metro nagsasabi sa inyong happy weekend at to God be the glory. Gabay, Buhay Metro, Buhay Metro, programa para sa iyo.
pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Blessed day, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Naririnig sa buong kapuluan sa pakikipagtulungan ng aming mga kapatid na himpilan. 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan. Kasama rin ang mga piling himpilan ng RPN Nationwide. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan. Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Kasama si Brigadier General Jerry Zamudio at Emil Carrion. Usapang Pangkapayapaan. Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas. Welcome po sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio at yung aking co-host baka mamaya pa ho sasama sa ating palatuntunan, si Emil Carrion. Pero busy po yan ngayon dahil sa yung kanyang anak ay pinalad ho na makapasok po sa isang trabaho na napaganda. Actually, yun po ang aking pangarap po sa aking mga anak na lalaki ho at napakaswerte ni Emil Carrion. So sa lahat po ng lugar na inaabot po ng aming malakas na signal, magandang araw po sa inyong lahat at batiyan ko lang pala ng happy birthday ang aking inaanak at sa kaibigan na dati hong nag-represent ho ng mga OFW dyan po sa OWA, si Dr. Chi Umandap. Yan po ay partner po namin doon sa isang programa ho namin. At napakinggan ko kanina si Abby Trinidad na nakikiramay kay Aida sapagkat yung kanyang nanay, tama ba yung pagkakarinig ko, ay pumanaw kaninang umaga. Aida, nakikiramay kami sa programang Up Pilipinas. At alam niyo mga kaibigan, ngayon ho ang tutok ng ating mga kabayan ay dito po sa bagyong si Paeng. Kasi ito pong bagyo nito ay papalapit na ho ng papalapit at ang mahirap po dito ay tutuhugin ata yung ilang parte ho ng Bisaya at Visayas and papasok din po dito sa Kabikulan and then dito ho sa Central Luzon kung ito pa rin yung general direction ng bagyong si Paeng. Pero nasa linya ho ang Pag-asa weather forecaster na si Veronica Torres para tayo po ay bigyan ng update sa pinaka-latest na galaw ni bagyong Paeng. Magandang gabi, Veronica, and welcome sa ating palatuntunan. Kumusta ang galaw ni bagyong Paeng? Magandang gabi po sa inyo, General, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Ito nga pong si Paeng kaninang alas 4 ng hapon ay huling namataan na nasa may 180 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Nagtataglay ito ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour at pugso na aabot na 105 kilometers per hour. Kasalukuyang gumagalaw sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil nga dito kay Paeng, nakataas ang signal number 2 sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ng Ticao Island at Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Quezon, kabilang ng Polillo Island, southern portion ng Aurora, southeastern portion ng Nueva Ecija, Laguna, Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal,
Bulacan, eastern portion ng Pampanga, northern at central portion ng Oriental Mindoro at Romblon. Samantalang sa Visayas, ang mga lalawigan na nakasignal number 2 ay northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, northern portion ng Leyte. Signal number 1 naman sa Luzon, Nueva Vizcaya, Quirino, central at southern portion ng Isabela, Ifugao, Benguet, Mountain Province, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Bataan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Pampanga, Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Island, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, Calamian Island, Cuyo Island, at nalalabing bahagi ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng Visayas. Samantalang sa Mindanao, ang signal number 1 ay Dinagat Island, Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Island, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, eastern portion ng Misamis Oriental. Naasahan nga natin pagdating sa pag-ulan ngayong gabi hanggang tomorrow early morning, heavy to intense with at times torrential rains ay likely dito sa may Bicol at eastern Visayas. Moderate to heavy with at times intense rains naman sa Quezon, Mimaropa, Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm, northern Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas, samantalang light to moderate with at times heavy rains naman sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cagayan Valley, Aurora, nalalabing bahagi ng Calabarzon at nalalabing bahagi ng Mindanao. Naasahan nga natin by tonight maaari po itong lumapit or maglandfall dito sa may bandang Samar and also northern Samar po kumbaga, and also maaari nga itong tahakin yung area sa may around Bicol region. Then may possibility po na maglandfall ulit ito sa may bandang eastern portion ng Quezon, sa may east coast po ng Quezon. And also po, meron tayong gale warning dito sa may eastern at southern seaboard ng southern Luzon at eastern seaboard ng Visayas, eastern seaboard ng northern at central Luzon, northern at western seaboard ng northern Luzon at eastern seaboard ng Mindanao. Kaya yung ating mga kababayang maingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyan pandagat ay hindi pa rin po muna natin inaabisuhang pumalaot. Yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Veronica, pwede magtanong ng ilan lang na mga clarification lang? Ako, no problem, sir. Oo. So, ano ang monitoring natin na lumalakas yung bagyong Sipaing or ano ang sitwasyon ngayon? So ngayon po, bahagya siyang lumakas habang binabaybay po niya, habang gumagalaw siya pa west, northwest, papuntang Samar, Sorsogon, Albay area po. Sa ngayon, inaasahan nga natin na habang papalapit siya, maaari pa siyang lumakas. Bukas ng October 29, maaari lumakas pa siya, pero habang papalapit siya sa lupa, maaari din pa po siyang bahagyang humina. Pero mananatili po siya sa severe tropical storm category. So, kanina nabanggit mo, Veronica, na tutuhugin yung Kabikulan at possible na pumasok din dito sa parte ng Central Luzon. So, more or less, anong araw, anong oras ito ay papasok dito sa parte ng Kabikulan at saka dito sa may parte ng Central Luzon? So ngayon po, maaari pong this late evening, maaari po siya mag-traverse sa Bicol region. Then between tomorrow afternoon and evening, maaari po siyang maglandfall dito sa may east coast ng Quezon po. So, yung talagang malakas na ulan ay tuloy-tuloy na ito. Maaasahan na natin na itong malakas na ulan ay mararanasan natin bukas, Veronica, no? So ngayon po dito po sa may around Metro Manila, ang inaasahan po natin ay sa ngayon kasi light to moderate with at times heavy rains. Although pagdating po bukas
ng early morning hanggang Sunday, ang inaasahan na po natin ay heavy to torrential rains naman po dito po sa atin. Okay. So, Metro Manila, bukas ay malakas ho ang buhos ng ulan. Yan yung pagkakaintinding ko, Veronica, no? Kasi meron kami activity bukas. Maraming salamat, Veronica Torres ng Pag-asa. Caster po ng Pag-asa dito ho sa Metro Manila. Maraming salamat. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan doon po sa mga dadaanan ho ng bagyo. Alam ko na kayo ay naghahanda na sa ngayon kasi talagang doon po sa mga barangay ho, ang karamihan po dyan ay mga kumbaga pinagdugtong-dugtong na kahoy lang at saka kasama yung kanilang mga corrugated GI. So, yan ay i-fix na ngayon. Kasi pag pumasok ang bagyong Paeng, alam ko na yan ay talagang tatamaan ang inyong mga bahay, including yung mga hayop na kinakailangan na i-safe na natin, ilagay na natin sa isang safe na lugar para ma-preserve natin yung kanilang buhay. So, batiin ko lang yung aking kasama dito, si Brad Mark Anthony Omones, kasamahan ko sa Alpha Phi Omega. For that matter, batiin ko lahat ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega na nakikinig po sa ating palatuntunan sa ngayon. At ang ating po mga kasamahan po sa technical, si June Aguba, at ang ating writer, si Ariam Sancho. And kasama po natin si Rashid Loksin, si Abby Malanday. At sa SOCMED, kasama po natin si Jello Bainyo at Kim Gomez. At sa ating CA, si Yasmina, si Micah Cervantes, James De Jesus at si Jessa. So mamaya antabayanan po natin si Colonel Maria Consuelo Castillo. Siya po ang spokesperson ng Philippine Air Force sapagkat gusto ko rin malaman kung ano ang ginagawang paghahanda ho ng Air Force kasi alam nyo, yung mga helicopter ho natin, yan ang unang pinapalipad pagkatapos ho ng pagdaan ng bagyo para magkaroon ng assessment and then kung may mga kinakailangan na rescue operations, relief operations ay kumbaga ito yung magiging paraan para malaman natin kung magsasagawa tayo ng ganong klaseng mga operasyon. But sa ngayon, alam ko mga kaibigan, yung mga sundalo natin dyan sa mga lugar na dadaanan sa Visayas area, sa Kabikulan, ay katulong na po ito ng ating lokal na pamahalaan para sa ganon ay maihanda po natin yung ating mga kabayan na hindi po sila mapapahamak pag danho ng bagyong si Paeng, no? So, nakakalungkot, Brad, no? Kasi kailan ba yung November 2? Sa Tuesday, di ba, no? So, Tuesday ang November 2 nga, di ba, no? Hindi, Wednesday pala. Wednesday, 1 and 2. And alam ko yung ating mga kabayan ngayon ay nais ho sanang makauwi sapagkat ito yung pagkakataon na makapiling nila yung kanilang mga pamilya at saka yung mga mahal sa buhay nila na dapat nilang bisitahin doon sa mga puntod, ano, ay ito yung kanilang oportunidad na makita. Kaya karamihan po sa ating mga kabayan po dito sa Metro Manila na galing po sa probinsya, yan po ang direksyon po nila. But ngayon ho na talagang magiging malakas ang buhos ng ulan, ang tingin ko ay marami hong magkakansila ng mga kababayan po natin na uuwi po ng probinsya. So wala pa si Colonel Castillo, no? But sige, mayroon tayong good news muna ho tayo. Good news. Goodbye. Sige mga
kaibigan, good news and good vibes muna ho tayo kahit na maulan. Alam nyo ba mga kaibigan na ang Department of Transportation ay nagpirma ho ng 4 na civil works na kontrata na ang halaga po nito ay umaabot po ng $1.87 billion. Malaki ito ano? Kasi hindi ito dollars ito. Times 50 something, 59 na ata ngayon eh. So talagang malaking pera ho ito. Na ito hong $1.87 billion na ito ay para po ito sa South Commuter Railway Project na ang proyektong ito ay ilalatag po ito doon sa halos aabutin ho na 55 kilometro na railway na magkukonekta po ng Metro Manila at saka ng Laguna, probinsya po ng Laguna. So nakakatuwa na balita ito, talagang good news ito sapagkat yung mga taga Laguna ho, mga barangay ho dyan, mga bayan, ay makikita natin ang mabilisan na pag-unlad. Isipin mo, kukonekta natin yan sa Metro Manila, mabilis na ho. Hindi na abutin ng 1 oras, siguro minuto lang ho yan eh. Mga 20 minutes lang siguro ang aabutin yan at nandiyan ka na po sa lugar po ng Laguna. Kaya doon sa mga nagtatrabaho po sa Metro Manila, wala na kayong problema doon sa titirhan ninyo. Pwede na kayong lumabas doon sa Laguna sapagkat meron na ho tayong PNR, yung Philippine National Railway, no? Alam ko yun ang PNR ang gagamitin dyan, yung South Commuter Railway Project. Buti naman kasi yung lugar na yan, kapag hindi natin binigyan ng atensyon yan, papasukin at papasukin ho yan ng mga informal settlers, no? At pagkakailangan na ho natin, mahirapan na tayong i-recover po yan. Talagang makikipagpatayan na po dyan yung mga nakapagtayo na ho ng bahay at saka nakapagtayo ng mga konkretong mga estruktura. Okay mga kaibigan, sa ngayon naman ho, kasi this coming Tuesday and Wednesday ay undas na. So alam nyo ang paghahanda ngayon ay nandoon sa sementeryo, no? Yung ginagawa natin tol na pag mag-uundas, pupunta ka doon sa sementeryo sa puntod, lilinisan mo, pipintahan. So alamin natin yung sitwasyon dyan po sa Eternal Gardens po sa Balagtas, Batangas. Makakasama po natin ang branch manager na si Ma'am Joanne Buendia. Joanne, magandang gabi sa iyo and welcome sa ating palatuntunan. Hello, good evening po, General Zamudio. Yeah, Joanne, so kumusta ang paghahanda natin dyan sa Eternal Gardens sa Balagtas, Batangas? Yes, thank you po for asking. Actually po, we started getting ready as early as October 25. So this week po, nag-start na tayo with the preparations for Undas 2022. We did coordination meeting na po with our LGUs with regards to the protocols na susundin natin this coming November 1st.